Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at syempre update na naman po tayo. Marami pong naghahanap ng ebidensya at resibo mga kaaldab patungkol nga po sa pagpunta ni Mengay sa Bulacan. Marami na naman nagsasabing normal lang daw naman po yun dahil doon naman talaga nakatira ang pamilya Mendoza. Pero ang punto nga po natin doon ay yung mga kasama. Di po ba sinasabi ng iba na pamangkin lang po raw yung kasama ni Maine. Marami naman po nagsasabi na kumbaga lagi naman daw at normal na lang daw po yun sa mga taga Bulacan na may mga kasamang bata si Mengay, kasi sinasabi po ng ilan alam naman po nila na baka di po alam niya, sa totoo lang hindi naman po normal para sa mga nagsasabi ng ganyan. Normal lang po sa kanila kasi lagi po nila nakikita, pero tayo hindi naman po natin nakikita, di po ba? Siyempre kailangan natin maglabas ng ebidensya at resibo, pero doon mo lang talaga makikita yan kasi pag part nga po ng Quezon City, hindi po talaga bababayad si Maine. Nakita nyo naman po kung gaano po kahusay magtago. Di po ba? Umaalis nga po ng bansa yan, pumupunta ng Hong Kong, Japan, Singapore. Di po ba? Na wala pong nakakaalam. Hindi nga po alam na dumating Bigla na lang pong nandun sa ibang bansa si Maine. Tapos magsasabi siya na nagbabakasyon. Di po ba? Real talk. Kaya nga po wala siya sa Itbulag Pansin nyo po ba? Yung mga ina-update natin talagang minsan tumutugma at sumasapol. Kaya lang syempre maraming bitter, maraming kukwestiyonin lagi. Pero bakit nga po kaya hindi nila kinu-question ngayon si Maine na hindi po gaano sumusuporta sa pelikula ni Congressman Arjo? Parang ng promotion, di po ba? Although sinasabi hindi na kailangan yan hindi sila Coco Martin nga at yung mga ibang pamilya hindi naman pumunta Well, iba naman po kasi producer po sila po yung nag-produce daw nito. Kumpanya nga po raw ito nila Congressman Arjo. Siyempre kailangan talaga suportahin dyan ni Maine. Kaya nga po yung iba nagtatanong bakit wala daw sa MediaCon. Di po ba? Talagang hindi niya. Ito common sense na lang po. Doon nga po sa inauguration ni Congressman sa Quezon City, hindi nga po umattend si Mengay Malapit lang po yun Parang mga barabarangay lang po yun sa District 1 na nasasakupan niya. At syempre dumalon din naman po si Mayor Belmonte, si Joy Belmonte. Kung titignan nyo, maliit lang naman po yung District 1 po ba? Sa isang venue lang ginanap. At araw po ata yun mga kaaldab. Umaga po yun. Ibig sabihin ang Itbulaga naman alas 12 nagsisimula. Pero bakit walang show doon si Mengay? At ito pa po yung pinakauli. Yung SONA na at yung pag-sign yung pagpunta sa Congress si Congressman Arjo, yung unang pagkapanalo niya. Hindi po ba? Yung parang may kukuning ka ata doon na hindi po kasama o nanumpa sa Kongreso si Arjo Ataide, pero hindi doon nakita si Mengay. Di po ba in-interview si Congressman Arjo doon, mag-isa lang siya. At doon nga po sa interview niya, sabi niya private life na lang daw o private na lang daw po yung relasyon nila ni Mengay. Nagpakasal kayo, common sense, tapos sasabihin mong private. Pasensya na po kayo kung bakit ko to binabalik kasi yung iba po hindi po nila alam. Dami kasing mga alam mga kaaldab. Ang daming hindi alam nila ang buong istorya at buong kwento. Kaya nga po binabalikan ko lang po sa inyo.
never pong nakitang pong magkasama sa mga event, di po ba? At yung pinakahuli nga SONA, real talk yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, di po ba? Wala dun si Main. Samantalang lahat ng mga artista o mga kumbaga asawa ng mga artista na andun. Pero sinasabi ko lang po ito para lang clear. Tapos nagkaroon nga po ng kumbaga pamimigay ng relief goods sa District 1, never show din po si Mengay. Kaya ang sabi ko sa inyo, ako kumbaga hindi po ako namimilit, at lagi ko namang sinasabi na may kanya-kanya po tayong opinion, di po ba? At least alam po ninyo na yung sinasabi ni Mr. Destiny 101%, di po ba? Klaro ko lang, at syempre kinukumpirm ko lang po simula na never pong nakita. Kasi yung iba nisasabi, hindi, baka busy lang po daw si Main, kaya hindi nga po daw nagpapakita. Dahil alam nyo naman na keso ganito, keso ganyan, o ba, kaya relax lang po kayo. Malay nyo, di po ba, bukas sa makalawa mag-iba na yung sitwasyon na kumbaga yung ine-expect natin, di po ba, makakita na tayo ng resibo at ebidensya. Sa ngayon, yan lang naman po yung lagi kong pinapaliwanag sa inyo. At kung magtataka po kayo, wala pa namang update si Alden, di po ba? Kahit yung pamilya niya, sobrang busy sa ngayon. Tanging mga cut-din lang naman po yung nagpapakalat yan. Pero hindi na po natin yan. Change topic tayo. Ang kagandahan naman po dito si Mengay, di po ba? Wala si Main sa Itbulaga. So, matik na yan. Diba? Na yung mga pinupunto natin, tugma. At sa MediaCon na kumbaga pinapakalat nila, wala po dun si Main, para lang klaro. Para lang po sa mga dumadaan. Para lang po sa mga bumibisita. Sinasabi ko lang po ito para lang po maintindihan ninyo, kasi marami talagang kumbaga galit sa channel ni Mr. Destiny, kasi nga po tayo lang nagbibigay ng update. Kita nyo naman po sa Facebook, minsan di na tayo nagpo-post o nag-upload kasi nga po maraming toxic, maraming nagre-report sa account natin na keso ganito, kesa ganyan. Halata po silang affected. Pero sabi ko nga po sa inyo, bakit naman po sila magre-report kung hindi sila affected? Anong problema nila? Di po ba? Kung bakit lagi silang inis na inis at galit na galit sa akin. Dahil nga po ako lang naman po yung tuloy-tuloy na nagpo-post. Gusto nila mawala rin po tayo, bumaliktad na tayo. Di po ba? Pumokus na lang tayo sa cut din. Malay mo, ganto ganyan. Mas dumami pa po yung subscriber ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga baguhan po, wala pong magsasubscribe sa akin ng bago. Lahat po yan luma at matagal na. Ibig ko sabihin, simula 2015 hanggang 2019 lang makukuha ko yung subscriber ko. Pero pagpasok po ng 2021, hanggat single po si Richard Paul Quezon at wala pang ina-announce, di po ba? Pero imposible yan, kasi sabi ko nga sa inyo, mas marami tayong alam kaysa po sa kanila. Hindi lang natin po pwedeng sabihin, po ba, yung mga taong ganito ganyan, siyempre hindi naman tayo paniniwalaan. Pero sinasabi ko lang po yung totoo, mga kalta ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating